Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Maribel R. Halalon, Chief ng Laboratory Services Division ng Bureau of Soil and Water Management. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang po sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, naway maranasan namin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, ang pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Gabayan po kami sa pagpapatawad at pagmamalasakit sa isa't isa. Ipagkaloob din po ninyo sa amin ang kagalakan ng pagiging magkakasama at ang patuloy na pagdinilay sa buhay ni Jesus, ang liwanag ng mundo. Huwag po sana kaming mawalan ng pag-asa at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan sa araw-araw. Gayon pa man at katulad po ng kinagawian, tinataas po namin sa inyo simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang bawat araw ay bagong pagkakataon para magsimula. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, December 14, 2024. At welcome po sa Season 6, Episode 50 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatunin po sa ating programa, accessible po tayo via online streaming sa dzas.febc.ph. Yan po yung pwede nyo i-type kapag kayo sa internet, nag-access. At gayon din po sa Facebook. Makikita nyo po kaagad sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, tama po ba ang inyong napuntahan? Walinaw po ba kami kung nasaan kayo? Yan po ang 702 sa AM Band. And of course, thank you so much po sa mga taga-subaybay ng programa na ito, kabilang po si Ma'am Marilu Barbosa de Osera na nag-iwan ng kanyang mensahe na nakikinig siya mula sa Malolos. Ingat po sa lahat. God bless po. Nawa po yung mas mainam na po ang panahon. Ma'am Marilu, thank you so much po sa inyong message. Gayon din po magandang araw po kay Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga po. Ang galing naman po natuturo kung paano nila napaunlad ang tilapia, ang organic at maging sa unlad komunidad sa Kalabaw, yung ang daming natututunan at kaakibat pa nila ang co-op, mabuhay ang MNP. Wow, thank you so much po, ma'am. You have cited po yung ating interview portion last Saturday, and of course yung ating katuwang na segment, ang PRDP po, or Philippine Rural Development Project. At we take the light na natuwa po kayo at natuto mula sa aming i-present sa inyo last week. Ganyan din po, magandang umaga kina Euforcina Bernardino, Epifanio Salvador, Nora Cancela, Kuya Ronald Young, Mayen Damian, na nagpapasalamat kay Maunlad na Pilipino. Thank you din po. At good morning din po kay Nalida G. Peran, Raquel Sarmiento Erolin, Jose Sadian. Magandang umaga po sa inyo. At naiwan din po ng mensahe
Ayun, isang mapagpalang Sabado, Belenea Farumian, Ma'am Dulce Alicante, good morning po mga ulat na Pilipino ka dyan, Ella at sa lahat. At good morning din po from Butuan City, Mindanao. Mapagpalang umaga po mula kay katukayo po na aking mahal na lola, si Erlinda Alferez Lanila. Ganyan din po, good Saturday morning po mga ulat na Pilipino. Sa PM Radio ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Mula yan kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Thank you so much po. At ngayong umaga po, makakasama po natin, siguro masabi natin na inline ito sa nagdaang World Soil Day noong December 5. Meron po inilunsad at tinatawag na Mobile Soil Laboratory, yung atin pong Bureau of Soils and Water Management, at makasama po natin ang kanilang Laboratory Services Division Chief na si Ma'am Maribel R. Halalon. So marami pong pakinabang ang naging proyektong ito na nagkaroon po ng pasinaya nito lamang. So abangan po yan maya-maya lamang at patuloy po tayo. Bukod po dyan, merong editorial si John Enriquez sa ating Regions on the Go. Kasama po natin mga farmcasters. Shoutout po sa ating mga farmcasters na nakasama natin sa ating taunang pagtitipon. So, naganap po yan last week. Para daw wala ng sense of time. At syempre po, thank you din po so much sa ating mga segment producers for Agri-History, Farmtastic Pinoys, ang ating, of course, ang Agri-Trivia segment po, abangan din po natin mamaya-maya lamang. At syempre po, lingkod po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And kasama po natin si John Enriquez para po sa kanyang bahagi na nagtatalakay o tatalakay sa mekanisasyon ng mga taga-Bataan po kasama ang RCEF. Ano po ba ito, Kajan? Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 14 sa buwan ng Disyembre. O yun, parang itong pagpasok pa lang ng Disyembre, alam na natin magandang okasyon na inaabangan natin. At naway maging matahimik ang ating daigdig, naging masaya ang Pilipinas at mabawasan sana yung mga bagyo na yan, yung mga nakasisira sa ating mga tinim. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang bansa din. Ang isang balita din ngayon, kung naalala niyo po, marami tayong mga dalawigan na natutulungan po ng PhilMec, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga makina. Ang nababanggit ko po ito dahil pag nagbigay sila ng makina dito ang PhilMec, hindi yung isang piraso. Hindi isang piraso lang po yan. Ang tulong po yan, hindi naman para sa isang tao. Ang tulong po dyan kadalasan ay sa mga farmers cooperatives o mga farmers association. Kung ang member nito 500, lahat yan makikinabang. Kung ang member 50, lahat yan makikinabang. Ibig sabihin, hanggang pwede, maitulong ito sa maramihan, sa mga grupo o mga samahan. Yun po. Kung ngayon, sa ating itong huling lalawigin naman, pinakahuli, itong Bataan po, lalawigin ng Bataan. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Board, o yung fund, ibig sabihin, sa kanilang mechanization program, ipinatupad po ng Philippine Center for Post-Harvest and Development and Mechanization ang pamamahagi po ng 68 iba't ibang rice production and post-production facilities. Mga gamit po yan. Ito yan ikakahalaga po ng umaabot ng 70 milyong piso. Sa 77 milyong piso. 77 milyon. Ito po ay naitaan po sa lalawigan ng Bataan. Nito lang nakaraang Nobyembre. Ang mga kinabang po dito ay 41 farmers cooperatives. Tingnan niyo po yan 41. Halos yung buong na yan, yung kumbaga buong lalawigan na. At mga asosasyon. At ang local government units kasama. Sa pagmamahagi, kasama dito ang 31 units ng PTO-driven disc plows, mga pang-araro po yan, makina po yan. 16 na units ng 4-wheel tractors, mga 8 units ng rice combined harvesters,
5 units ng levy makers, 4 na units ng rice precision seeder, yung pagtitanim po ng binhi. Makina rin yan. 2 units ng recirculating dryer at na merong 6 na toneladang kapasidad at 1 unit ng single pass rice mill, 1 unit ng multi-pass rice mill. Tingnan niyo po, binasa ko na po yan para malaman nyo. Ibig ganun po karami, ganun po kaganda ang ginagawang tulong para mapabilis ang trabaho ng mga magsasaka at hindi na mahirapan. Ito po yung sumakop sa taon na 2019 hanggang 2024. Ang pinanggalingan po ng pondo ay ang RICE o RCEP Mechanization Program. Ang lalawigan ay tumanggap din ng 371 units ng iba't ibang farm equipment and machinery na nagkakahalaga ng 377 million. Nabuti po ang buhay nito ng isang 168 farmers, cooperatives and association at ang mga local government units. Nabanggit ko din po ulit ito, no? Paniwag na naman, dahil ang mga tulong po binibigay po ng Department of Agriculture ay hindi po hindi po isa binhi lamang, hindi sa technology lamang, pati sa makina. Ang mahalaga po dito, yung makina na yan, ay may kasama pong technology. At lahat po ay tinitingnan, lahat ng mga uri ng gawain ng magsasaka ay tinitingnan, at ito po ay binitingnan din kung anong tulong ang maibibigay para mapaganda ang kanilang pamumuhay at mapataas ang kita. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ngayon po, dumako na tayo sa ating mga kasama para sa ating Regions on the Go. Idinaos ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ang selebrasyon ng National Rice Awareness Month kasabay ng Cagayan Valley Agriculture and Fisheries Resources, Research and Extension for Development Network, Regional Technology Forum at Kadiwa Trade Fair sa Southern Cagayan Research Center sa Minangan Norte, Igig, Cagayan, kung saan ipinamalas ng bawat probinsya ng Cagayan Valley ang kanilang dedikasyon sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Bukod sa parangal para sa 3 nangungunang magsasaka na nakakuha ng pinakamataas na metric tonners, tampok din ang pagkilala sa 43 na karagdagang achievers na napabilang sa mga natatanging rice yielders ng rehiyon. Sa kabuuan, 46 na magsasaka ang ginawaran bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at dedikasyon sa larangan ng agrikultura para sa taong 2023 to 2024. Nanguna ang probinsya ng Cagayan na may 25 yielders, 20 mula sa hybrid rice farmers at 5 mula sa inbred rice farmers. Sinundan ito ng Isabela na may 12 yielders, lahat ay mula sa hybrid rice farmers. Ang Nueva Vizcaya naman ay may 7 yielders, 2 mula sa hybrid rice at 5 mula sa inbred rice, habang ang Quirino ay may 2 yielders mula sa hybrid rice farmers. Kinilala naman ni Regional Executive Director ng DA Region 2 na si Dr. Rosemary G. Aquino ang mga top yielding rice farmers sa rehiyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Rice Awareness Month o NRAM. Ang tagumpay ng mga magsasakang ito ay patunay ng layunin ng DA Region 2 na patuloy na palakasin ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Bahagi ito ng pangkalahatang mithiin ng bansa na masiguro ang sapat at dekalidad na supply ng bigas o pagkain para sa bawat Pilipino. Patuloy ang DA Region 2 sa pagsusulong ng mga programang pang-agrikultura at pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka upang mapataas ang kanilang ani, kita at kabuhayan para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Kizel Castillo, nag-uulat. Paula Jose mula sa DA Mimaropa. Pinauna ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama sina DA Secretary Francisco Kiko Chulorol Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian at DILG Secretary John Vic Remulla ang pamamahagi ng cash assistance sa pamamagitan ng Presidential Assistance to the Farmers, Fisher Folks and Families sa mga magsasaka na apekto na nakaraang bagyong Christine sa probinsya ng Oriental Mindoro na ginanap sa Pinamalayan Oriental Mindoro na 14 Nobyembre. Ang naturang tulong na ipinabot sa mga magsasaka ay nagkakahalaga ng 50 bilyong piso
na ibinahagi naman sa 5,000 magsasaka na naapekto ng Bagyong Christine sa probinsya. Samantala, namahagi naman ang DA sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation ng indemnity check sa nagkakahalaga ng 683,449 pesos sa 48 magsasaka sa probinsya. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng hirap at hamon na dulot ng Bagyong Christine at Leon, muling pinakita ng ating mga kababayan ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ang inyong lakas sa kabila ng gantong hirap ay nagbibigay sa amin ng determinasyon upang patuloy na kayo'y silbihan ng buong puso. Ayon naman kay Samuel Aitag, isang hanunoong mangyan, nasira umano ang kanyang mga tanim na saging, ubi at iba pang mga pananibuhat ng manalasa sa kanilang lugar ang Bagyong Christine. Aniya, nagpapasalamat siya kay PBBM dahil nabigyan sila ng ayuda upang makapagsimulang muli at makaahon sa hirap na dinaranas nila. Isa ang Oriental Mindoro sa mga malubhang na salanta buhat ng magkasunod na Bagyong Christine at Leon na dumating sa bansa nitong Nobyembre, kaya naman malaking bagay ang pagdating ng Pangulo kasama ang mga kalihim upang maibsan ang kanilang paghihirap. Dumalo rin sa nasabing pagbisita ng Pangulo sina D. Amy Maropa, Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas, Regional Technical Director for Operations Bernardi League at OIC Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Nanette Rosales. Mula sa D. Amy Maropa, Paolo Auce nag-uulat. Pinangunahan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang iba't ibang aktibidad sa Bangsamoro Region alinsunod sa pagdiriwang ng National Rice Awareness Month nitong buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Layunin ng mga aktibidad na ito na itaas ang kamalayan tungkol sa kalagayan ng bigas, itaguyod ang malusog na mga gawi sa pagkain at suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng kampanyang Be Responsible. Tampok sa nasabing selebrasyon ang isinagawang Rice Harvest Festival sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur kung saan umabot sa 5.02 metric ton ang nakuha mula sa 1 ektaryang palayan. Bahagi rin ng programa ang pamamahagi ng 100 hybrid foliar seeds at foliar fertilizers sa mga magsasaka mula sa Sultan Mastura, pagsasagawa ng quiz bee, poster making at cooking contest. Itinampok ng mga nasabing aktibidad ang mensahe ng NRAM na abakada na nagsusulong ng paggamit ng mga lokal na produkto tulad ng adlay, mais, saba at iba pa at pagpapahalaga sa brown rice. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni MAFAR Farm Minister Muhammad S. Yaqub PhD ang mga magsasaka na suportahan ang mga lokal na produkto ng bigas at isaalang-alang ang mas malusog na alternatibo tulad ng brown rice. Samantala, pinasalamatan naman ni Director 2 for Research, Development and Extension Services Tong E. Abbas ang mga magsasaka at mga kalahok sa kanilang aktibong partisipasyon sa naturang aktibidad at sa kanilang kontribusyon sa pagtaguyod ng mas malusog na mga gawi sa pagkain at pagpapalaganap ng tamang paggamit ng bigas. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Magandang araw. Ako po si Jessica Alvero ng DA Eastern Visayas. Upang maisulong ang mga sustainable agricultural practices, natapos ng 60 program implementers ng Special Area for Agricultural Development Eastern Visayas ang Organic Farming Essentials Training na ginanap sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 Kamakailan. Ang training na pinangunahan ng Regional Program Management Support Office o RPMSO ay naglalayong bigyan ng mga magsasaka ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang lumipat na sa organic farming. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapabuti ng kalusugan ng lupa at pagpuksa ng mga peste ng walang mga kemikal. Kasama rin sa pagsasanay ang isang praktikal na sesyon kung saan tinuruan ng mga SAAD staff na gumawa ng mga natural na abono at mga pamatay insekto gamit ang mga lokal na materyales. Muli, ito po si Jessica Alvero na nag-uulat mula sa DARFOA. At matapos po ang ating mga updates recently with our regions on the go, ang bahaging ito ay tunghayan naman natin ang Agri-History with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History.
Oras na para sa ating Agri-History segment dito lang sa Maunlad na Pilipino. Ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kasalukuyan tayong sumasahimpapawid sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Mayroong 3,055 hectares ng agricultural land sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Lampas ito sa kalahati ng total land area ng naturang munisipalidad na tinatayang nasa 5,339 hectares ayon sa Calasiao Municipal Government website. Kabilang sa major agricultural products nito ang mais, mangga, gulay, prutas, halamang ugat, at palay. Sa katunayan, tampok sa official municipal seal ng Calasiao ang malalawak na palayan nito. Isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Calasiao ang puto Calasiao, isang bite-sized rice cake na gawa sa kaning malagkit. Ginigiling ang mga bigas at isinasailalim sa steaming at fermentation process sa banga upang ma-achieve ang malambot na texture at matamis na lasa nito. Kadalasan ay nakabalot ito sa dahon ng saging at may kasamang kinayod na niyog, minatamis na coconut syrup, keso, o kaya chocolate syrup. Pinapares din ito sa ulam na dinuguan. Mula sa tradisyonal na puting puto Calasiao, umusbong na rin ang iba't ibang flavors nito tulad ng pandan, ube, banana, strawberry at cheese. White gold kung tawagin ng mga Pangasinense at maging ng mga turista ang puto Calasiao dahil ito sa naging kontribusyon nito sa pag-unlad hindi lamang ng bayan ng Calasiao kundi pati na ng buong lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa pagtangkilik ng publiko sa puto Calasiao at sa mga naging ambag nito sa ekonomiya ng Pangasinan, taunang ipinagdiriwang sa bayan ng Calasiao ang Calasiao Puto Festival tuwing Disyembre. Layunin nitong maipakilala pa sa mas maraming tao ang puto Calasiao upang palakasin ang kita ng mga magpuputo sa bayan at ang buong native rice cake industry sa bansa. Tuwing pista, napupuno ang mga kalsada ng mga manininda ng puto Calasiao at isa sa kanila ang magwawagi sa Best Puto Stall Competition. Kabilang pa sa mga aktibidad na inihahanda tuwing Calasiao Puto Festival ang Best Ways to Serve Puto Competition, Puto Construction and Design Competition, at Puto Eating Contest. Mayroon ding mga street party at indakan sa mga kalsada ng Calasiao bilang karagdagang aliw sa mga Pangasinense at sa mga dumarayong turista. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Huwag kalilimutang sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. At ayan po ang Agri-History para sa linggong ito. Salamat po, nakatutok pa din kayo dito sa Maunlad na Pilipino. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
At ngayong umaga nga po, makakasama natin si Ma'am Maribel R. Halalon, ang ating BSWM Laboratory Services Division Chief. Ito po ay para sa ating recently po mga ka-agri. Kung narinig niyo po yung tungkol sa Mobile Soil Laboratory, malalaman po natin ang lahat ng tungkol dyan. At ito nga po yung hawak ng ating ahensya po, no, nakaugnay po sa ating Department of Agriculture, which is ang ating BSWM. Pero bago ang lahat, welcome po sa Maunlad na Pilipino. Kamusta po kayo, ma'am? Okay po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. So, okay naman po ako. So, kayo po, ma'am, kamusta? Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin para po sa ating kaalaman ng ating mga tagapakinig. Ito po ay ang ating radio program, pero abangan din po ninyo yung feature natin din sa official newsletter ng ating Department of Agriculture. Ito po yung Agri Trends. Kung meron kayong copies na gustong balikan, available po yan sa ating website. Hanapin nyo lamang po yung ating publication. So, to begin with our interview po, Mama Bel, paano po ba nagsimula or nabuo yung ating inisyatiba para magkaroon po tayo ng now, it is yung ating Mobile Soils Laboratory? Okay. So, under the National Soil Health Program po, isa po sa activities na ini-implement po natin is yung monitoring of soil health. So, through mobile soil laboratory, so mamomonitor po natin ang soil health kahit po sa malalayong lugar. So, yung konsepto po na makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga magsasaka sa malalayong lugar at makapagbigay po ng fertilizer recommendation for site-specific po na recommendation sa kanila para po mapaunlad yung ani, madagdagan po ang ani. So, yun po yung, kumbaga, naging inspirasyon. And at the same time po, siyempre, meron pong instruction ng ating mahal na presidente kung saan inutusan po niya ang ating Department of Agriculture to increase soil testing in the country para po malaman natin o ma-evaluate natin ano na po ba ang soil quality ng ating pong lupang sakahan. And ito po kasi is isang tools para po ma-improve po natin ang ating pong ani and para po ma-secure natin yung food security. Ayan nga po, no? Ako'y biglang na-curious, Mama Bel. Dito po syempre, mobile na siya. Ano po ba yung dating counterpart neto nung hindi pa siya nagkakaroon ng ganitong klaseng facility, which is yung pagiging mobile niya? Okay. So actually, meron po tayo mga soil laboratory. So actually, meron po tayo mga regional soils laboratory na matatagpuan po natin sa lahat ng rehiyon. So, ang ating pong soil laboratory, however po, kumbaga sabi nga natin, since station po siya, yung mga malalayo po nating mga magsasaka, madalas po is hindi po sila nakaka-avail ng serbisyo dahil sa sobrang layo. So, yun po yung kaya naisip po natin na magkaroon ng mobile soil laboratory para po nang noon is maabot po natin yung mga malalayong lugar. Ayun nga po, salamat po no, at nagkaroon po ng ganitong facility. Siyempre po para tulungan bigyan yung ating mga magsasaka ng idea sa ano po ba yung makikita at ginagawa sa isang mobile soils lab. Okay. So actually po itong ating mobile soil laboratory is equipped po ito ng mga state-of-the-art equipment. So may capability po ito na mag-analyze ng soil for physical, chemical, and biological properties. So, may capability din po ito na mag-analyze ng water. And in total po, may capability po ito na mag-analyze ng 44 parameters para po sa soil and water. So, hindi lamang po yan. So, actually po, ito po ay may canopy kung saan pwede po tayong mag-entertain ng ating po mga kliyente. At the same time po is mag-conduct po ng training. Actually, ang ating pong mobile soil laboratory, meron po itong power source na 3 klase. So, meron po iyang solar, meron po iyang generator, and pwede rin po iyang i-connect sa atin pong present na source ng power. Like for example po, Meralco. And from preparation po hanggang sa releasing of test results, ito pong ating mobile soil laboratory ay equipped. Yes po. So, actually po, may CCTV din ito. So, yung safety features po nito, napakaganda. So, meron po iyang CCTV, Wi-Fi connectivity, meron po iyang eye wash, meron din po iyang shower sa loob, and
meron po yung alarm. Actually po, namomonitor din po namin ang kaniyang operation kahit po remote. So kahit po kami nandito sa Metro Manila, so kaya po namin i-monitor ang operation po nito kung saan man po ito mailagay. Ay, na-curious na naman po ako, no? Kasi susunod na sana namin tatanong, ma'am, ano ba yung mga serbisyong hatid nito? Paano ito pakinabang talaga sa side ng farmers? Pero dun sa nabanggit nating features niya, including yung mga may bathroom ba sa loob? I'm not ano lang po, shower safety parang features safety, yun. ayun, sa mga safety feature niya, ma'am, yung mag-ooperate po nito, ma'am, from our BSWM na staff, ilan po sila usually? Parang ano po yung parang per soil lab? Opo. So, initially po, magkakaroon po ito ng chemist para po mag-conduct ng soil chemical analysis for soil and water. Meron po siyang agriculturist na para po naman doon sa ating physical analysis, and also biologist or soil science or agriculturist para naman din po sa ating biological properties ng soil. And siyempre, meron din po itong kumbaga agricultural or chemist para naman po mag-conduct ng qualitative analysis. And siyempre po, meron siyang driver na kung saan kasama na rin siya as tutulong sa soil preparation po nitong ating. Talagang handang-handa po yung ating mga mobile soils lab, at dahil dyan, sa side na nga po ng mga farmers natin, ano po ba yung mga serbisyong hatid nito? Bukod sa napakapyawan na po natin kanina. At specifically po, sino-sino yung mga pwede mag-avail nito at paano po ba sila makakapag-avail ng serbisyo? So actually po, ang ating pong mobile, na sabi nga po natin kanina, is makakapagbigay po ng laboratory analysis. Siyempre po, pag may laboratory analysis, makakapagbigay po tayo ng site-specific recommendation. So, ang ating pong mobile, siyempre yung pong mga farmers, kung saan ito po ay dadalhin, definitely po makaka-avail sila dahil po siyempre makikipag-coordinate po kami sa atin pong LGU kung saan predetermine po ang mga lugar, kung saan bawat linggo, nakadetermine na po siya, so saan-saan lugar ang maseservisyohan nito. And advance po siyang i-coordinate para po pag dumating yung mobile lab ay kumbaga naka-ready na po lahat. And libre po ang serbisyo nito. So kumbaga wala po itong bayad basta sa ating magsasaka dahil ito po talaga yung intensyon. So yung matulungan po at maabot yung ating po mga magsasaka sa malalayong lugar. Nakakatuwa. Nabanggit nyo kanina, ma'am, may mga coordinated na siya before pa. So ibig sabihin magkakaroon po kaya tayong mga announcements hey, nandito yung natin, mobile soil lab. So parang everyone po ay ready sa mga petsa na ito? Yes po. Ayun. Actually po ngayon is piniprepare na po namin yung deployment plan kung saan yung kung saang lugar siya maunang darating o pupunta. Like for example po ngayon sa Nueva Ecija. So, mag-i-start na po kami ng coordination. So, piniprepare lang po namin ang deployment plan. And then, pagkatapos po noon, yung coordination po, like for example po, siyempre, kailangan namin ng inception meeting, kailangan namin ng technical briefing, and then, yun po yung pagsisimula natin. Ipipresent po natin yon sa LGU dahil katulong po natin sila. Hindi naman po namin pwedeng pumunta doon para po na kung sino lang. So, dapat po kasi nakaplano para po yung ating resulta and para po maging maayos yung pong ating pag-conduct ng testing. And alam po ng bawat lugar kailan sila pupunta doon para pagpa-test ng soil and at the same time po is makapag-training. We know, ma'am, na isa sa mga major na ihahatid po ng ating proyektong ito ay yung ating analysis ng mga kalupaan. Yung parang specific po yung ating doon sa area kung saan siya nandun. Pero as a whole po kaya, paano makikinabang yung sektor ng agrikultura dito po sa ating mobile soils lab? Okay. So actually po, bukod po sa analysis, mabibigyan natin sila ng fertilizer recommendation. Bibigyan din natin sila ng soil health card para ma-monitor ang soil health. But the data actually po is pupunta po ito sa National Soil Test Data Bank kung saan maiipon po natin ang data ng buong Pilipinas, and ito po is readily available sa ating mga policy maker para po magamit nila for site-specific intervention. So, on time po ang magiging intervention based po sa magiging data na ma-accumulate po natin. And at the same time, magiging source po ito ng data for the updating of soil fertility maps ng lugar po na yon.
So, kumbaga maganda po siya dahil kumbaga nakakapagbigay na po tayo ng serbisyo ng direct. And at the same time, magagamit pa yung data ng ating mga policy maker and ma-update pa natin yung ating mga thematic maps. Wow! At dito nga po, no, nakaka-excite na po siya kasi una sa lahat, umaandar siya at naglilipat ng mga lugar at may mga anunsyo kung kailan po sa mga lugar na predetermined, sabi nga po natin kanina. Sa ngayon po, ilan po yung initial units ng Mobile Soils Lab at saan po kaya yung mga kanina nabanggit na yung lugar? Pero tama po ba, doon din siya una naka-station yung ating initial units nga po na? So actually po, under the National Soil Health Program, ito po, ang total po nito ay 17. Pero isa pa lang po itong nagagawa at na-launch and ito po ay sa Region 3. Ang una pong destination nito is Region 3. So pero meron pong per semester po, darating po yung 16. And ito po ay ide-deploy sa 16 na region. So, bawat region po ay magkakaroon ng isa. So, dalawa po kay Region 3? Sa BSWM na po yun, actually. Yes. So, mapupunta na po siya sa BSWM. And ito po yung parang pang medical mission ba tawag doon o pang emergency response ng so dito makikita sa research station po namin sa San Ildefonso, Bulacan. Sa Bulacan. Okay. Doon po siya i-station. Ayun nga po kasi sa mga natin tagapakinig, taga-subaybay, meron nga po mga research stations po bukod po sa napupuntahan natin kapag nagagawi po kayo sa may Elliptical Road, kapitbahay po ng Central Office ng Department of Agriculture. Yun nga po, meron silang mga regional research centers. Research center. Ayun. So, dun mas station, kaya siya 17. So, isa per region, as per the plan po natin. Yes po. And ano na po siya, ginagawa na siya ngayon. Yes. And for delivery siya ng per semester. Paano pala siya, ma'am? Gasolina yung pero yung mga other features, yun? Solar, electric? Yes po. So, solar po yung ating electricity. And then, as major ng source ng power, solar. So, however, para ma-ensure natin yung continuous operation, so meron din po siyang dalawang generator. And pwede po siyang idirekta sa kuryente pag available po yung source ng atin po. Like for example, Meralco, pag available po yun, is pwede po siya doon. Okay. Ayun nga po, no? So, nakatingin na tayo ngayon, ma'am, sa mga plano naman and upcoming activities na isasagawa po ng Bureau of Soils and Water Management para palawakin pa po yung serbisyo ng ating Mobile Soils Lab at para po mas marami pa yung makinabang dito. Ayan, ano po ba yung mga natin, ma'am, mga okay po. Upcoming natin? Yes po. So, actually po, maraming salamat. Una, siyempre, sa ating Pangulo, sa ating Agriculture Secretary, na patuloy na binibigyang halaga yung pong mga aktibidad at pinaprioritize itong mga activities ng atin pong Bureau of Soil and Water Management. Sa ngayon po is under the National Soil Health Program. So, meron po tayong additional na Provincial Soil Laboratory for 2025 na itatayo. So, para madagdagan pa po yung ating mga soil testing center. So, meron din po tayong ginagawang updating ng ating po mga soil fertility map sa buong Pilipinas. And not only that, so nagkakonduct din po tayo ng technology demonstration ng ating pong adaptive balance fertilization strategy para ipakita po natin yung isang farming method na science-based kung saan maa-address po nito yung concern po natin sa pagtaas ng presyo ng agricultural inputs at the same time po yung ating pong problema o concern sa ating pong soil health, yung pagbaba po ng soil fertility na makatutulong po para tumaas po yung ating ani towards food security. Not only that, so actually po nagbibigay rin po tayo ng mga composting facilities. Kasi napaka-importante po noon to ensure na yung pong ating organic fertilizer is available sa ating pong mga magsasaka. So, at alam po natin na ito pong organic, ito po yung makakapagpa-improve ng ating soil health. So, meron din po tayo mga solar power irrigation system na ngayon ay kumbaga for 2025 is i-implement. So, maraming salamat po sa pondo na pinagkakaloob sa BSWM. Ayun nga po, no? At salamat din po sa
kumbaga implement ng pondo na ito sa mga makabuluhang proyekto po kagaya ng ating mobile soils lab. At dahil po dyan, Mama Bel, baka sa pagtatapos po ng ating ng panayam na ito, baka may iba pa po kayong nais idagdag tungkol po sa pagpapalawak ng pagpapahalaga, pangangalaga at sustainableng pangangasiwa sa ating pong soils and water resources. Okay. So, sa ngalan po ng aming mahal na direktor, Ma'am Gina Pinilo, sa aming assistant director na si Ma'am Denise Solano, and also sa lahat po ng masisipag na empleyado ng Bureau of Soil and Water Management, kami po'y taus-puso nagpapasalamat at nangangako na tunay nga na yung serbisyo yung serbisyo upang patuloy tayo makapaglingkod, upang patuloy nating maprotektahan yung lupa, yung tubig, upang yung ating ani ay mapaganda, ay tunay na gagawin ng Bureau of Soil and Water Management towards sa isang masaganang bagong Pilipinas. Ayan nga po, no? At salamat po sa mga bumubuo ng ating BSWM. Of course, kay Ma'am Gina Nilo, kay Assistant Director Solano, sa mga staff ng BSWM, of course, sa ating info team, lalo na kay Ma'am Jaja, Ma'am Pet, kay Ma'am Ara, kay Sir Van. Yan, thank you so much po. And of course, ito pong panayam na ito, nakasama po natin ang Division Chief ng BSWM Laboratory Services para po sa ating usapan tungkol sa Mobile Soil Laboratory. Maraming salamat po. Chief Mabel Halalon. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito ang Unlad Komunidad o UK katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, makakapanayam natin si Ms. Karen Avila Cortado, Monitoring and Evaluation Specialist ng Project Support Office, North Luzon, ukol sa progresong nakamit ng buong DA-PRDP North Luzon Cluster mula sa unang bersyon ng proyekto hanggang sa ito'y maging PRDP Scale-Up. Magmula noong 2014, ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project ay nangunguna sa pagtataguyod ng kaunlaran at pagbabago ng kanayunan. Sa nakalipas na 10 taon, ang proyekto ay nakabuo ng portfolio na 1,170 na kumpletong rural infrastructure at enterprise of projects na nagkakahalaga ng 31 billion pesos at pinapakinabangan ng mahigit 3 milyong Pilipino sa buong kapuluan. Sa North Luzon Cluster, iba't ibang proyekto ang nakumpleto sa kanayunan ng 4 na rehiyon, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon. Narito ang buong datos. Mula sa original loan hanggang sa first and second additional financing, ang North Luzon Cluster ay nakapag-implement na ng 524 infrastructure at enterprise sub-projects sa 4 na rehiyon. 177 dito ay mga infrastruktura na nagkakahalaga ng 10.5 billion at pinakikinabangan ng mahigit na 200,000 na kabahayan at mahigit 800,000 na individual. Ang mga proyektong ito ay kinabibilangan ng daan, irigasyon, tulay, potable water system at iba pa. 347 naman dito ay enterprise sub-projects na may kabuuang halaga na 1.48 bilyong piso. Natulungan ng mga proyektong ito ang nasa 375 proponent groups at mahigit 69,000 na individual. Ang mga proyektong ito ay kinabibilangan ng micro, small at medium enterprises. Ang North Luzon Cluster ay kasalukuyang may 34 approved na value chain analysis at 29 agri-fishery commodities. Nasa 22 ang commodity investment plans na sumasaklaw sa 26 agri-fishery commodities. Sa PRDP scale-up naman, ang cluster ay kasalukuyang may 23 approved infrastructure sub-projects, 7 dito ay under construction, 2 ay may no objection letter 2, at 13 ay ongoing na ang procurement. Sa tuloy-tuloy na implementasyon ng PRDP sa buong bansa, inaasahan na marami pang mga proyekto ang mabubuo at makukumpleto para mas matulungang maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang mga ulat ukol sa proyekto ng DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Abangan pa ang mga inihan na bahagi ng DA-PRDP, tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino.
702 DZAS. At syempre, oras na para kilalanin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoys kabilang ang featured natin ngayong umagang ito. Kasama po ulit natin si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na at kasama ninyo akong muli si Marie Vergara. Sa lalawigan ng Negros Occidental, 5 magkakaibigan ang nagsama-sama upang bigyang buhay ang isang proyektong makapagpapaunlad sa mga mangingisda sa kanilang lugar. Kilalanin natin sina Angela Grace Singson, Carmiel Magtulis, Ember Ann Barabona, Saina May Pulgan, at Loridel Ocampo. Nagkakilala sa Carlos Hilado Memorial State University, Binalbagan Campus, ang magkakaibigang sina Angela Grace Singson, Carmiel Magtulis, Ember Ann Barabona, Saina May Pulgan, at Loridel Ocampo. Sa paghahangad na masulit ang kanyang Fisheries Technology degree upang makatulong sa pagkamit ng food security, sinimula ni Angela ang Ali Lapia. Nakatutok ito sa produksyon ng alimango at tilapia, isang kombinasyong mainam sa pagpapaganda ng water exchange. Gumagamit din ito ng genetically improved at climate resilient tilapia breeders mula sa Central Luzon State University bilang tugon sa climate change. Katuwang ni Angela ang mga kaibigan sa technical, financial, production at bookkeeping duties sa Ali Lapia. Sumali ang 5 magkakaibigan sa Young Farmers Challenge o YFC 2022, isang patimpalak ng Department of Agriculture o DA upang mapaghusay pa ang kanilang negosyo. Pinalad naman silang maging National Level Awardee at Top 12 Outstanding Youth Agribusiness Model sa ilalim ng production category. Nakatanggap sila ng karagdagang puhunan mula sa YFC para sa pagtatatag ng mangrove crab fattening compartment, concrete water stand, at nets. Nagkaroon din ang grupo ng access sa merkado, trade fairs, trainings, at iba pa. Ngunit para kay Ember, hatid din ng DA at YFC ang isang napakahalagang leksyon. Teamwork po talaga. Umabot po sa point na magbaback out po kami after ng regional competition. Kahalagahan po ng unity po sa bawat isa po na kahit yung isang member lang yung may problema, dapat tulong-tulong lahat na ma-solve yun. Kasi kung hindi po namin na-overcome yung time na yon, siguro hindi po kami umabot talaga ng national level po. Bagaman humarap ang grupo sa matitinding pagsubok, hindi natinag sina Angela, Carmiel, Ember, Saina, at Loridel. Sa kabila ng kanilang busy schedules ay patuloy nilang pinatatakbo ang Ali Lapia upang makatulong sa mga lokal na mangingisda. Ang kanilang pangarap na mag-expand pa ang Ali Lapia sa iba't ibang bahagi ng Negros Occidental ay tila abot kamay dahil sa mga interbensyong hatid ng DA. Kaya naman para kay Saina, sobra-sobra ang pasasalamat ng kanilang grupo sa kagawaran. Sa DA po, malaking pasasalamat din po yung pagtulong po nila sa amin. Hindi rin po namin ma-achieve din po ito kung hindi po sa tulong nila, since iba sa amin is nasa school pa lang po, tapos yung iba sa amin is fresh graduate, yung iba sa amin is nagtatrabaho po. So, malaking pasasalamat po talaga yung tulong na ibinigay nila po para rin po makatulong po sa mga tao rin po. Mayroon namang mensahe si Angela para sa mga kabataang nais din magtatag ng kanilang sariling agribusiness. Huwag po silang mag-focus lang sa purely negosyo, na sila lang po yung makaka-benefit. Bali, isa-isip po din nila na yung mga consumers nila ay naghihirap din at gusto ding umunlad sa buhay. Yun po, magtulong-tulong lang po as a community po. Yan sina Angela Grace Singson, Carmiel Magtulis, Ember Ann Barabona, Saina May Pulgan, at Loridel Ocampo.
Certified Farmtastic Pinoys. Thank you, Imari. Ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? DA at DOLE nagsanib puwersa po para palakasin ang KNP at DILP programs. Batid ba ninyo na pinalakas ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang kanilang pagtutulungan para sa ikaunlad ng ating mga magsasaka at manggagawa? Ayun nga po, noong nakaraang ika-6 ng Disyembre, nilagdaan po ng DA at DOLE ang isang Memorandum of Understanding para mas palawigin pa ang programa ng Kadiwa ng Pangulo or KNP po ng DA at ang Integrated Livelihood Program ang DILP ng DOLE. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr., layunin ng kasunduan na makalikha ng mas maraming kabuhayan at tiyaking abot kaya ang mga produktong agrikultural para sa bawat Pilipino. Sinabi pa niya na ang Kadiwa ng Pangulo ay nagsisilbing liwanag ng pag-asa para sa mga komunidad. At sa pamamagitan po ng kasunduang ito, tiniyak ni Secretary Laurel na masisiguro ang tuloy-tuloy na tulong ng sektor na nangangailangan lalong-lalo na. Kabilang po sa mga layunin ng kasunduan ang pagbibigay ng teknikal na suporta at pagsasanay sa mga benepisyaryo, pag-uugnay ng mga magsasaka suppliers sa Kadiwa stores at pagpapalawak ng saklaw ng programa sa buong bansa. At bukod po sa DA at DOLE, katuwang din po dito ang iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Presidential Communications Office, at Presidential Management Staff. Ang kasunduang ito ay bahagi ng pagsusumikap ng gobyerno na isulong po ang inklusibong paglago na ekonomiya, dagdag na oportunidad sa kabuhayan at seguridad sa pagkain para po sa bawat Pilipino. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. At syempre po, mulit-muli pa, nagpapasalamat kami sa oportunidad. Bagaman mahirap po sa ibang bahagi, napakahirap po para sa linggong ito na still, kayo po ay aming mapaglingkuran. Thank you so much po. Ang MNP ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kachan? Panarito po ating pagkain kaisipan para sumagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 8, Talata 5. Kayong walang nalalaman ay mag-aral ng maingat. At kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Salamat po ka dyan. Mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po may humpilan sa Ortigas Center, Pasig City at Kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa episode na ito. Diyos mio, maraming salamat po. At masaya po tayo sa inyong team for your Christmas party. Nito ko lang nalaman. At ito nga po yung ating back to the way we were before. Kung tama po ako ng alala. Basta nakakatuwa po ang ating mga kaagapay sa station na talaga pong nakapustura ayon po sa team na ito at kabi-kabila na po ang ating mga pagdiriwang. Huwag po natin kalimutan ang reason for the season. Ayan nga po, no? At thank you so much po once again sa ating DCAS family. And of course, inyo po mga taga-pakinig, thank you so much din po, syempre, sa pagsama sa amin kada Sabado. Ilang Sabado na lang po ay next year na po namin kayo makakasama. Parang ang tagal po, ano? maraming salamat po sa inyo, sa iyo na nakikinig ngayon. Thank you so much. Kaya meron pa tayong I think 2 episodes more. Thank you so much po. Magbabalik po tayo sa susunod na Sabado. Ang oras po natin ay 5 to 6 in the morning. And of course, sa lahat ng katuwang ng programang ito kabilang si Ka John Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz, thank you so much po at ingat po tayong lahat palagi. Ako po si Ella Arsiaga, hanggang sa muli at enjoy the rest of the weekend. Habang nabubuhay ako ay sisikapin ko
maibigay lahat-lahat ang kailangan nyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.